Ang salita. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Nagparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw. Ang lahat dahil sa patotoo niya. Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyo kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman.
dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan. Kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig pook, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Patuloy niyo po siyang pagpalain at ingatan niyo po siya, Ama, sa lahat ng mga pang-araw-araw na kanyang pamumuhay bilang isang presidente ng bayang Pilipinas. Maging ang kanyang ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, bigyan niyo po siya ng mahaba pang buhay upang masaksihan niya ang gagawin ng kanyang anak bilang isang presidente. At ang kanyang dalawang kapatid na babae na si Irene at Amy, at sa lahat ng kanilang mga anak mula kay Bongbong, kay Irene at kay Amy. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan at maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan. Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako sa aking panalangin. Amang Yahweh, maghari nawa ang kapayapaan, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Tayo ay umuko at tayo manalangin sa ating Diyos. Sasambahin natin siya sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory,
forever and ever. Amen. Puri Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Puri Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Puri Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Puri Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Puri Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
14 in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. 14 in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang inyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Banal na Espiritu, Panginoon Jesucristo, at sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos, basbasan niyo po siya at ilayo niyo po siya sa kapahamakan at sa karamdaman, upang maging ganap siya at maayon sa inyong kalooban. Ang kanyang ginagawa ay bilang isang tanda na ang bayang Pilipinas ay maghahari ang walang hanggang kaligayahan ng buhay ng tao dito sa bayang Pilipinas. Pag ang tao ay masagana, naroroon ang kanilang puso at sila'y mananalig at kikilala sa inyo, Ama, sa inyo, Banal na Espiritu, sa inyo, Panginoon Jesucristo. Maghari nawa ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh, at ang ating Banal na Espiritu, at ang ating Panginoon Jesucristo na nasa langit. Sila ang ating Ama at Panginoon, ang ating paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita
ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimla ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban niyo lamang, aming Amang nasa langit. Tayo ay makinig sa nagsasalita upang tayo'y lumawak at matuto sa pang-araw-araw na biyaya, na makamtan natin ang kanyang pag-ibig mula sa ating puso, sa ating isip at sa ating kalooban. Ang pagkilala at pagsamba sa Diyos na lumikha, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ituon nila ang kanilang isipan at ang kanilang pandinig upang maranasan nila ang tunay na pananampalataya. Ang may pandinig ay makinig. Ang salita. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anuman nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalan Juan. Nagparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat ng dahil sa patotoo niya. Ang tunay na ilaw na tumatanlaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nagparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Hindi siya ang ilaw, kundi nagparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ngunit ang lahat ng tamanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sapitan ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko na aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig
at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang buktong na anak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya na buktong ng anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Nang suguin ng mga tao sa Jerusalem ang ilang sarsidote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Kung gayon, sino ka? Tanong nila, ikaw ba'y si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sumagot si Juan, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang pangyapak. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang koldero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbabautismohan ni Juan. Siya ang tinutukoy ko na sabihin kong dumarating na kasunod ko, ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noong bagamat ako'y nagparito, nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel o sa bayang Pilipinas. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magpabautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Ito ang patotoo ni Juan, nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanya sinabi, narito ang koldero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Hali kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan
at tumuloy sila roon ng araw na iyaon. Noong mag-iikaapat na ng hapon. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila sa kanya, tinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabi? Ang kahulugan ng salitang ito'y Guro. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan, ang ipangangalan sa iyo Cephas. Ang katumbas ng pangalan ito'y Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, sumunod ka sa akin. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret. Ang anak ni Jose, siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya. Si Piliping taga Bisaida tulad ni na Andres at Pedro. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan ang kapayapaan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat ng makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan, masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid,
Kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 Amen. 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 At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog at paggising na umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound pag tayo'y nananalangin, para ang tinig natin ay makarating doon sa kataas-taasang langit mula sa trono ng ating Amang si Yahweh at ng ating Banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo. Kailangan bukas ang ating puso, isip at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman, kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Huwag kayong sosobra sa 7 at huwag namang kukulangin sa 7. Kailangan saktong 7 upang ito'y maging mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng inyong karumihan at ang lahat ng inyong kasalanan. Sa isip, mata, bibig, puso at kalooban. Sapagkat ang ginagawa ninyo ang siyang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit, sapagkat iyan ang ipinahahayag ng ating puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, Ama ko, iyan ang kanilang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Jesucristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Jesucristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Mula ngayon at magpakailanman. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan. Pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon magpakailanman. Sa ating mga nakikinig at nakakita ng bidyong ito, ang gawaing ito ay ang pagsamba natin sa Diyos. Kung may kalamidad na dumarating, may mga bagyo, lindol, buhawi, bagyo, mga baha na malalalim, ituon natin ito sa ating sarili, ang gawain ito. Sa araw-araw, kahit na ikaw ay nasa bahay, ay makapananambahan ka sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang gawain nito ay buhat sa Diyos. Siya ang ating kinikilalang Diyos at ipinakikilala ko sa inyo ang kanilang mga pangalan. Kung tayo'y nananambahan sa ating Amang nasa langit, sa ating banal na Espiritu, sa ating Panginoon Jesucristo, at sa atin, Ama ko. Yan ang kanilang pangalan at makakaasa ka. Pag may dumarating na kalamidad, tiyak na iingatan ka niya. Kahit saan ka man naroroon. At kung ikaw ay mananampalataya, pumunta ka sa isang bulubundukin na naglalandslide ang mga lupa.
Kung ikaw ay maraming kasama, iingatan kayo ng Diyos. Hindi kayo malalagay sa panganib. Kundi, kayo ay iingatan sapagkat mahal niya kayo sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Iba yung kumikilala ka sa Diyos at iba naman yung hindi kumikilala. Sapagkat pag ikaw ay kumilala sa Diyos, mamahalin ka niya. Sapagkat makikita niya sa kanya sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay na ikaw ay naglilingkod sa kanya ng tapat at dalisay. Kaya ako sinasabi sa inyo yan. Nung ako'y kumilala sa Diyos na ating mahal, na lumalang ng langit at lupa, dagat, at lahat ng mga nakikita natin. 1984, nang makilala ko siya, may taong nagpakilala sa akin. Ang sabi niya sa akin ng taong ito, "Anak, magbalik loob ka sa Diyos. Tiyak na may gantimpala siya sa iyo na ipagkakaloob." Alam niyo ba, nung ako'y magbalik loob sa Diyos, noon alipin ako ng kasalanan, alipin ako ng pagsamba ko sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat bago pa lang ako nakakakilala nun, hindi ko alam kung saan o anong daan ang aking daraanan. Ako ay taga Mekawayan, araw-araw sa madaling araw bago mabuksan ng simbahan. Ako'y pumapasok na roon para maglakad ng luhod mula sa pagpasok doon sa pinto, sa bungad. Babaybayin ko ng luhod magmula sa altar. Sapagkat ang sabi sa akin ng taong nagsabi sa akin, magbalik loob ka. Araw-araw yun. Walang ginawa sa araw-araw ang aking Diyos, na ating Diyos. Pumunta ako ng Quiapo, naglakad din ako ng luhod magmula sa pintuan, sa bungad, at hanggang sa altar. Pinakamahirap kong dinaanan yan. Bakit? Maraming mga taong pumapasok doon at sa pagpasok nila sumasabay ang mga bato na tinatapakan nila doon sa daan at naipapasok nila sa loob ang mga batong maliliit na yun. Pag ikaw ay naglakad doon ng nakaluhod, hindi malayo na ang iyong tuhod ay madurog dahil nadadaanan siya ng batong ito na tumatama sa iyong mga tuhod. Tiniis ko yun. Alang-alang lang sa akin bilang isang akong makasalanan na hindi ko pa siya kilala noon. Sinabi ko nga sa akin sarili, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ngunit patuloy pa rin ako sa aking ginagawa.
Maraming beses din ako naglakad yan sa Quiapo. Sa Baclaran, mas malayo ang altar diyan sa Baclaran. Kung mga 2, 3 magmula sa mga simbahan, 3 magmula sa bungad hanggang sa harapan, sa altar, magaganong kalayo kung lalakad ka ng luhod sa Baclaran. Bagamat ang aking kapatid ay may negosyo doon, maraming beses din akong lumakad ng luhod doon. Pero tinetsyempo ko lang na simpleng araw. Kaya ako sinabing simpleng araw para konti lang ang pumapasok doon. Walang magaanong bato doon sa aking dinaraanan na lumalakad ako ng luhod. Sa St. Jude, sa Malacanang, sa tabi ng Malacanang, yung St. Jude, yung sambahan noon. Sa Binondo, Manila. Sa Antipolo, ganun din, marami rin nagpupunta roon. Basta lahat ng pinuntahan ko, naglalakad ako ng luhod. Dahil nga ang sabi sa akin, na nagsabi sa akin isang babae, anak, magbalik loob ka. Bibigyan ka niya ng gantimpala. Ngayon, dumating ang panahon, ang oras, 1987. Buhat ng 1984, noong 1987 may nagbigay sa aking Bible, banal na kasulatan. Ang aking mahal na kapatid na si Arlinda de los Santos. Binigyan niya ako ng Bible at tinanggap ko naman iyon. Pero nung panahon na yun, nung paglalakad ko ng luhod noon, siguro kung mga after 3 years, ganyan, naranasan ko yun. Saan man dito sa Manila, pinakamarami dito sa Mekawayan. Sa Antipolo, sa Baclaran, talagang nagsakripisyo ako. Na ginawa ko yung mga bagay na yan dahil nung panahon na yun, kaya ako ginawa yan. Hindi ako nawawala ng sakit. Lagi akong inaalimhan ng masamang espiritu. Hindi ko alam kung bakit. Lagi akong nakaratay sa higaan. Para bang ako'y mamamatay na. Ngayon, may nabibili sa mga simbahan na yung librong maliit ba na ang nakalagay doon ang himala ng Panginoon Hesukristo. Alam niyo ba yung babasahin na yun? Binasa ko yun sa tumakbong mga araw, pero hindi na ako pumapasok sa simbahan. No? Binasa ko yon hanggang sa lahat ng mga nakaloob doon sa salita na yon, hanggang sa kahuli-hulihan, nakabisado ko yun. Kahit wala akong kaharap na babasahin na yun, nakabisado ko yun, natatak sa akin isipan. Ganon ang Diyos, ang ating Panginoon Hesukristo. Pag ikaw ay nanalig at kumilala ka sa Ama,
magiging sa araw-araw, magiging kabisado mo ang nilalaman ng nakasulat doon. Nung ako'y bigyan ng mahal kong kapatid ng Bible, doon ko nakita ang tunay na kalooban ng Diyos. Bakit kamo? Bakit kanyo? Nagbasa ako magmula Mateo hanggang sa kahulihan, pahayag. Sa araw-araw, binabasa ko yan. Magmula 1 hanggang kung ano ang kanyang kahuli-hulihan, halimbawa na 21. Tinatapos ko yun, yung kabuuan ng Bible na yun. Yung banal na kasulatan na yun. Babasa ulit ako sa pangalawang araw, sa isang linggo, sa isang buwan. Alam niyo ba, natatapos ko yung pahayag, magmula Mateo hanggang pahayag, inaabot ako ng hanggang 4 na buwan at kalahati. Araw-araw yun, walang patid sa pagbabasa ko ng Bible. Sa unang basa ko, nung ako'y mahawakan ko yun, walang pumasok sa isipan ko yung nilalaman ng binabasa ko. Para bang nagbasa lang ako ng dyaryo. At pagkatapos, wala na, lumipas na, wala na akong naalala kung ano ang nakalaman doon sa Bible na yun. Nung matapos ko yung 4 na buwan at kalahati, nagbasa uli ako magmula Mateo hanggang pahayag. Sa pangalawang pagbabasa ko, natapos din ako ng 4 na buwan at kalahati, wala pa rin akong naintindihan. Sa pangatlo, ganun din ang ginawa ko, nagbasa uli ako. Pumapasok naman at nauunawaan ko pag ako'y kaharap ko ang banal na kasulatan. Pero pag wala na sa aking harapan, wala na. Lumipas yung 3 pagbabasa ko ng banal na kasulatan. Walang pumasok sa aking isipan. Nung sa aking pagbabasa ng 3, yung 4 na buwan at kalahati, 3 beses, bali umabot na ng 1 taon na, sabihin natin 1 taon na 45 o 50 days, ganun. Ang sabi dito sa Santiago 5 hanggang 8, ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Alam niya, buhat ng mabasa ko yun, sinabi ko ng personal sa aking sarili, sa aking nagmumula sa aking mga labi, sa aking puso at sa aking isipan at sa aking kalooban. Ama, Panginoon Hesukristo, Banal na Espiritu, humihingi po ako ng karunungan sa inyo.
sapagkat sa pang-araw-araw kong pagbabasa sa loob ng tatlong buwan, hindi pumasok sa isipan ko ang salita niya. Pero nung ako'y magbasa ng 4 na buwan na tinapos ko yun, 4 na buwan at kalahati. Alam nyo ba, to see is to believe. Kumilos ang Diyos sa aking pagkatao. Nung ako'y humingi sa Kanya ng karunungan mula dito sa Santiago, ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Sa aking pagbabasa sa 4 na buwan, alam nyo, naintindihan ko na ang aking binabasa. Ipinaunawa niya sa akin ang nilalaman ng kanyang banal na salita, ang banal na kasulatan. Mula noon, 1984, hanggang ngayon na sa inyo mga kapatid, ito naging bahagi ito ng buhay ko hanggang ngayon, buhat ng 1984 hanggang ngayon. Araw-araw akong nananalangin ng 3 Ama namin hanggang 7 Ama namin sa araw-araw. To 1987 nang may nagbigay sa aking banal na kasulatan, ang aking mahal na kapatid. Buhat ng 1987 hanggang ngayon, araw-araw akong nagbabasa ng kanyang banal na salita. At araw-araw akong nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Yun ay bilang isang tanda nung sabihin sa akin ng tao na nagsabi sa akin, anak, magbalik loob ka sa Diyos, sa ating Amang nasa langit. May gantimpalang naghihintay sa iyo. Pag tayo'y lumapit sa Diyos at ginawa natin ang mga bagay na sa ating sarili ay tama, saan ka man pumunta dito sa panig sa bayong Pilipinas at ikaw ay naglalakbay, iingatan ka niya sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay at hindi ka niya pababayaan sa pang-araw-araw na biyaya na laging may nakahapag na pagkain sa pagkainan. Ang iyong katawan ay bibigyan niya ng malakas na pangangatawan. At hindi ka magagapi ng anumang masama o anumang masamang espiritu. Diba sabi ko sa inyo, nung hindi pa ako nakakakilala sa Diyos, sa ating Amang nasa langit, hindi ako nawawala ng sakit sa araw-araw. Gagaling, tapos babalik din. Lagi akong nakaratay sa higaan. Ang huli kong karamdaman sa loob ng 1 buwan, 21 days, nakaratay ako sa higaan. Alam niyo ba ang nakikita ko? Mga espiritong maitim, nakatakip sila ng belong itim. Para bang ako'y kanilang natutuwa sila na
Gusto na nila akong kunin. Ngunit salamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating banal na Espiritu, sa ating Panginoon Hesukristo. Buhat ang ginawa ko ang lahat ng mga bagay sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Napagtagumpayan ko yun. Sinabi ko sa sarili ko, gusto mo sakit? O manampalataya ka sa Diyos? Manalangin ka araw-araw. Magbasa ka ng banal na kasulatan. Pinili ko yung manalangin sa araw-araw at magbasa ng banal na kasulatan. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga sa aking patuto na tunay na nangyari sa aking buhay. Kayo, Ama, ang lumikha sa akin, kayo ang lumalang sa akin, banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo. Sa inyo ako magbabalik ng sulit sa aking ginagawa sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Gusto ko malaman niyo ang ginawa sa akin ng ating Amang nasa langit. Kaya naniniwala ako sa Diyos na binago niya ang aking buhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang banal na salita. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat sa Diyos na buhay. Amen.